Yun ay propaganda lang. Tandaan mo, di naman sila magpa-file eh. Rekomendasyon lang yon. At magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang eh. Hindi naman ikaw magpuproba eh. Ipapile yan sa DOJ, ang DOJ ngayon mag-a-assess. Eh kung matitino yung mga abogado niyan, dismiss ka agad yan. Pagkatapos, di nawala na yung Duterte. Eh magtatatlong taon na tayo. Wala pang pinapile na kaso sa kanila. At kung matatanda mo rin, yung during the previous hearings niya sa Kongreso at sa Senado, hindi ba yung PDEA nagsabi tungkol kay Michael Yang? Kasi tinatanong, ba't anong ebidensya niya kay Michael Yang? O ano sabi nila, sa ngayon no, wala kami talagang ebidensya, iniimbestigahan pa namin. Tino yung mga kalokohan ng mga yan. Killed. Marami, yan ang problema eh. Akala lang nila ganun kasimple yan. And that is the reason why, ever since, walang demanda na iaangin kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na marami ang napatay in the numbers that they're saying, 30,000. Kasi ang record ng pulis, nasa 6,000. Ang problema, ang nag-umpisa kasi yan talaga si Maria Ressa ng Rappler. Nagmamadali sila kasi magagamit nila yung budget sa halalan. Yun lang naman yun. That's the long and short of it. At saka, yung tanda mo yung sa yung ayuda, yung AKAP. AKAP. Tinanggal nila yon sa Senado. Pero pagdating sa bicameral, nilagay nila 6 billion sa kanila, 21 billion naman sa Kamara de Representante. Ibig sabihin, kaya nila nilagay doon kasi kailangan nila yun sa kanilang re-election. Yun lang yun. At saka, ngayon, nung yes, sir. binatikos, medyo atras sila. Lalo pa sinabi ni Presidente Marcos Jr. na ibibito niya. May mga ibibito siya. Tsaka nakasaad, di ba, Attorney Sal, sa konstitusyon na pinakamalaking chunk ng budget ay mapupunta sa edukasyon. Eh mismong si Senator Amy Marcos ang kumikwestiyon na ba't daw mas malaki ang EMPRA budget sa 2025? Kahit noon pa, hindi naman nila sinusunod yan, lalo na ngayon. Nothing new. Samantala, umani sir ng batikos ang PhilHealth sa Senado. Well, pipilitin niya siyempre dahil meron pa namang reserba sa kanila. Ang problema, yung sinasabing reserba, kulang yun. Kasi nga, di ba ang reklamo nga dapat nadagdagan yung mga benefits. Pero hindi naman na nadadagdagan. Lalo pa ngayon, nawala ng subsidy. Zero budget sila. Paano pa? Yan ang problema. Pero Attorney Sal, sinabi ni Congressman Judas Idre na hindi naman naging overnight ang problema sa PhilHealth. At na-mention niya rin na yung mga kapabayaan raw naitala rin sa nagdaang Duterte government. Tingin niyo po ba nagkulang si PRRD sa paglatigo sa mga opisyal noon sa PhilHealth? Hindi naman, di ba? Ang dami niya nga tinanggal Ang dami niya tinanggal. Hindi ba nagkapalit-palit yung mga namumuno sa PhilHealth dahil nagkaroon ng mga natuklasang anomalya? Tsaka naging rin yan, Attorney. Nawalala ko, kinover namin yan, yung marathon hearings ng House Blue Ribbon Committee sa panahon ni Speaker Alan Peter Cayetano. Yan yung topic PhilHealth, tubig, kuryente, yung mga, tsaka internet na imbestigahan rin noon. At maraming ginawa ng mga pagtatanggal at pagkakaso sa Duterte administration sa PhilHealth, Attorney. Ang dapat gawin talaga sa PhilHealth, yung benefits, dagdagan pa kasi kulang talaga yung benefits. Ang dami-daming pera ang PhilHealth Nakita mo, yung reserva nila, ilang billion ba yung sinoli sa National Treasury? Napakalaki nun. Kaya dapat talaga, damihan nila yung benefits, increase the benefits ng mga nangangailangan. Lahat ng tao ngayon nangangailangan Karamihan, majority. Okay naman lahat ng panukala ni Pastor. Gaya ng sinabi ko, wala naman siyang hindi panukala na maganda. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng panukalang yan, masasayang yan kung
hindi mag-oorganisa yung mga gustong maging senador siya at gumawa ng malakas na puwersa na isusulong siya sa kanyang kandidatura. And that reminds me, alam mo ba, MJ, kung yung pangalan niya meron siyang ginamit na alias? Kasi napapansin ko yung mga balita tungkol sa kanya, hindi parang pastor lang naririnig ko eh. Dapat Kibuloy. Ngayon, kung may pastor, walang problema. Kasi sa halalan, kung ilagay mo lang pastor, kung hindi niya ginamit yan, hindi niya nilagay yun sa kanyang certificate of candidacy, hindi yan tatanggapin. Alam mo ba yon? Pakicheck mo nga kung nilagay nila may pastor sila. Yes, sir. Apart Polo Kibuloy, gusto ko malaman kung naglagay sila ng pastor. Para kahit pastor lang ilagay mo, mabibilang ang boto. Kasi napapansin ko yung mga balita sa kanya parang pastor, walang Kibuloy. Merong Kibuloy kumisan, ba't kadalasan narinig ko lang si pastor, ganito. Unang-una, yun ang problema kasi pag yung nandyan sa komite, walang abogado o kung meron mga abogado, hindi mga nagpa-practice. Abogado lang sa pangalan. Wala silang karanasan sa court litigation, sa trial. For instance, ang sabi nila, i-recommend nila na i-demanda itong sila dating Pangulong Duterte, Senador Bongo, Senador, sino pa? De La Rosa, sina General Albayalde, sino-sino pa, maraming i-demanda. Kaugnay di umano, sa rekomendasyon kaugnay sa pagpatay ng 30,000 na biktima. Hindi man lang nila iniisip, paano nyo puprubahan na 30,000 nga ang napatay? Unang tanong dyan, sino-sino yon? Sino ba yung 30,000? May listahan ba kayo? Pagkatapos, ang susunod na tanong dyan, pagdating sa hukuman, pag krinos exabi mo na, tanongin mo yung mga testigo, yan, si victim A, kailan ba napatayan? Sinong pumatay dyan? Sinong testigo niya dyan? Anong kalakaran? Under what circumstances was he killed? Yan ang problema eh. Akala lang nila ganun kasimple yan. And that is the reason why, ever since, walang demanda na iaangin kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na marami ang napatay in the numbers that they're saying, 30,000. Kasi ang record ng pulis, nasa 6,000. Ang problema, ang nag-umpisa kanyan talaga si Maria Ressa ng Rappler. Kinonfront ko siya noon eh. Sabi ko, saan mo nakuha yung 30,000 na yun? Ang sabi niya sa akin, sir, we're just quoting another newspaper na yun. Yan ang naging problema. Kinukotse isang newspaper, nung makarating sa ibang bansa, pinaniwalaan nila. Kasi nag-uumpisa pa lang ang Rappler noon. So, ang tingin nila, credible. Hindi naman. Kaya ito namang mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng Estado, ginagamit nila yan. Pero ang katotohanan, hindi sila makapile simply because talagang hindi mo mapuprubahan. Yung mga sinasabing pag-amin ni Presidente Duterte, pinaliwanag natin yan. He never admitted any extrajudicial killing na tinatawag. Wala siyang inaamin na ganun. Wala siyang inamin na meron siyang Davao Death Squad. Hindi niya rin inamin yun eh. Matagal na nating pinapaliwanag yan sa programa natin, pati sa mga artikulo natin. Kaya sa tingin ko, yun ay propaganda lang. Tandaan mo, hindi naman sila magpa-file eh. Rekomendasyon lang yon. At magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang eh. Hindi naman ikaw magpuproba eh. Ipapile yan sa DOJ, ang DOJ ngayon mag-a-assess. Kung matitino yung mga abogado yan, dismiss ka agad yan. Kasi, kung nanonood kayo ng mga congressional investigation, mapapansin nyo yung mga unang sinumpang salaysay ng mga di umanong testigo o resource person na nagtuturo na ganito, may death squad, kesyo merong reward. Unang-una, yung mga salaysay na ganon, initially,
Hindi yun ang sinasabi nila. Binabago nila. Kakaroon ng panibagong salaysay. Pangalawa, even assuming na binago nila at sinasabi nilang meron, kung pag-aaralan mo talaga, puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma. Tingnan niyo, puro sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Kaya ang tingin ko talaga niya, pareho ng impeachment, propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mag-amang Duterte. At ang kanilang layunin talaga, to disqualify or to tarnish the reputation and person of VP Sara in relation to the 2028 presidential elections. Inaliwanag na rin natin yan. Ang sabi natin, ang ibig siya sabihin na I assume full responsibility. Kasi yung war on drugs was a policy. Patakaran niya ng isa'y namahala. Kaya doon sa SONA, di ba, doon siya nagdeklara ng gera sa mga illegal na pusher ng droga. At sinabi niya, puntahan niyo yung mga involved sa illegal na droga, arrestuin niyo, ipakulong niyo. Pero mayroon siyang pasubali palagi. Pero pag naglaban, patayin niyo. So makikita mo na hindi totoo na sasabihin niya, patayin nyo nang walang kalaban-laban kung manganib ang buhay nyo. Pangalawa, taliwas din sa mga sinasabi ng kritiko. Si Presidente Duterte, meron pa siyang mas matinding pasabali. Sabi niya, pag inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan, impyerno ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi niya tinotolerate. Kaya puro kalokohan talaga yung nangyari niyan sa Quadcom. Kaya mulat sa pool, sinasabi ko, yung mga nandyan, lahat yan re-electionista, tatakbo muli. And they need the propaganda, the free publicity, they need name recall, kasi marami dyan ng mga bago eh. They need the face recall, kailangan mabasa at marinig ang mga pangalan nila. Kaya ginagamit lang talaga yan sa halalan, para sa halalan. Kaugnay naman, Attorney Sal, sa rekomendasyon ng Quadcom na magkaroon ng mas malalim na investigasyon laban kay Congressman Paulo Duterte kaugnay sa illegal drug trade, sinabi naman ni Congressman Duterte na handa itong humarap sa investigasyon. Ang apela lang niya ay magkaroon ng tunay at walang pinapanigang investigasyon at tumutok sa credible evidence at huwag tumutok sa credible evidence at huwag lang sa puro kasinungalingan o hearsay na mga testimonya nagamit ni convicted felon na si Jimmy Guban. At inabon din itong imbestigahan ng lahat ng nasa PDEA watch list ng Duterte administration kung gusto talaga nilang makakita o gusto nilang solusyonan ang problema sa illegal na droga sa bansa. Anong masasabi mo, Attorney? Kung matatandaan mo, yung inuugnay nila si Congressman Pulong, inuugnay nila si Michael Yang, si Bongo sa illegal trafficking. Yan nung panahon pa ni Presidente Duterte yan. Di ba, if I recall right, si Dick Gordon, ang chairman ng komite. Pero ang findings niya, sabi niya, hindi ka panipaniwala yung mga testigo laban sa kanila. Pagkatapos, nawala na yung Duterte. Magtatatlong taon na tayo. Wala pang pinapahal na kaso sa kanila. At kung matatanda mo rin, yung during the previous hearings niya sa Kongreso at sa Senado, hindi ba yung PDEA nagsabi tungkol kay Michael Yang? Kasi tinatanong, ba't anong ebidensya niya kay Michael Yang? O ano sabi nila, sa ngayon wala kami talagang ebidensya, iniimbestigahan pa namin. Yung mga kalokohan na mga yan. Kaya nga hindi ma-file kahit na anong kaso, kasi nga gawa-gawa lahat yan. Propaganda lahat yan, puro paninira. Sir, bago ang ibang topic, kaugnay pa rin sa usapin ng illegal na droga. Marami kasing nagko-comment sa mga balita, di lang sa SMNI, kundi sa iba pang mga news agencies, na parang mali ang dating ng pag-uwi ni Mary Jane Veloso dahil mistula nung gino-glorify natin
ang pag-uwi ng isang convicted drug mule. Anong masasabi mo doon, sir, sa pakiwari ng netizens? Yan naman kahit na anong gawin mo dyan sa pagdating ni Veloso, hindi mo matatakpan yung mga ginagawa ng mali ng nandyan sa Kongreso. And for that matter, sa ibang mga departamento. At saka ang posisyon natin yan kay Veloso, gaya ng paulit-ulit ko na sinasabi, convicted yan sa Indonesia. Kaya kailangan igalang natin. Now, kung talagang ang feeling natin naawa tayo, imbestigahan mo na lang kung totoo o hindi. Kasi ang depensa niya noon, natatandaan ko, siya'y nagamit lamang. Hindi talaga siya nag-commit ng krimen ng pushing ng illegal na droga. So we have to understand na yung depensang yon, kung mapatunayan, dapat absuelto siya, inosente. Kaya kung tunay ang ating sentimiento dyan, sympathy sa isang Pilipino, dahil hindi nakakuha ng katarungan doon sa ibang bansa, dito natin bigyan. Kasi kung malaman natin na talagang ginawa niya, hindi pa pwede yung mga pardon, hindi pwede yung clemency. Dapat talaga managot siya. Pero kung napatunayan natin sa masusing investigasyon ng ating mga pulis dito, after all, dito naman nangyari yun Bago nakarating sa Indonesia, dito muna, nag-illegal trafficking, nagdala siya, di ba? Malalaman natin. Kaya dapat yun ang gawin muna, imbestigahan natin para malaman natin kung inosente nga o hindi. But regardless of doon sa paggamit nila para mapagtakpan yung ibang issue, hindi ano yan. Ngayon lang yan. After that, the day after, wala na yan. May katwiran naman. Alam mo, tagal na rin nating sinasabi yan, na yung foreign policy natin, bago dumating si Pangulong Duterte, palagi na nakakabit sa interes ng Amerikano. At yan ay tinanggal niya. Kaya binuksan niya yung relasyon natin sa Russia, binuksan sa China, at pinakita niya na hindi lamang Amerika ang pwedeng makasalamuhan natin pagdating sa mga issue ng bawat aspeto ng buhay sa ating bansa. Kaya binuksan niya yon. Hindi siya sumunod sa Amerikano. Ang problema, nung nawala siya, itong pumasok na administrasyon, natatanda mo yung EDCA, di ba? Si Presidente Duterte, sinuspindi yan Sinuspindi yung EDCA yan. Pero pagpasok ng bagong administrasyon, binuksan, at dati-dati na 2 base militar lang, nga nila na ba? Ubod na ng dami. Kasi nga, hiningi ng Amerikano yun. Hindi makatanggi. Kaya, ang galaw natin palagi, sumusunod tayo sa interes ng Amerikano. Hindi sa interes natin. Natatakot tayo na pag tayo nakipagkaibigan dyan sa China, magagalit ang Amerikano sa atin. Pero kay Presidente Duterte, iba. Kaya sinasabi mayroon siyang political will, hindi siya natatakot. Itong pumalit, walang ganon. Kaya, ayan ang sistema ng ating ekonomiya ngayon. Hindi maganda. Hindi stable. Bakit nga naman hindi ko kontra yan? Bakit tayo nagpapakahirap dyan? Samantalang sila ang lumikha ng problema ng mga nasa Afghanistan, di ba? Sila may pakulo niyan Sila nagwasak sa bansang yun. Kaya ang mga refugees nag-aalisan. Bakit tayong sumasalo? Dapat sila. Bakit dito pa pinapadaan sa atin? Nandito po patitirain yan. Dami na nga ang problema rito. Dadagdagan mo pa. Hindi ko maintindihan. Kung meron tayong 10 billion worth of bigas, ba tayo maangkat? Ibig sabihin, kaya tayo nag-aangkat dahil kikita yung mga negosyante kasabwat siyempre yung mga nasa gobyerno. Yun lang yun
Can you imagine, meron kang ilan? 6 million bags of rice? Pagkatapos mag-aangkat tayo. Maliban pa dyan, yung matagal na natin sinasabi, para hindi ka mag-angkat ng bigas, kailangan sufficient ang supply mo ng palay. At yung palay, kaya ang production natin ay mababa, very low. Kasi nga, yung reklamo ng mga magsasaka hindi pa rin tinutugunan. Number one, yung malitang mga lupang sinasaka nila dahil doon sa land reform, ng solusyon doon, sabi nga ni Secretary Estrella, mag-kooperatiba. Hindi pa natutugunan yung parting yun. Pangalawa, ang sabi ng mga magsasaka, ang problema daw nila, malit na nga yung sinasaka nila. At kung nagkaroon naman daw ng kooperatiba, ang problema, kailangan mo ng mga modern na equipment, yung traktora. Sana naman daw sila kukuha ng pera, hindi naman daw sila tinutulungan. Pangatlo, sabi nila, kailangan ng patubig, pero ang irrigation system natin sa buong Pilipinas, kulang na kulang. Kaya ang production mo, mababa. Lalong-lalo pa, sabi nila, yung fertilizer, ubod ng mahal, di rin kami tinutulungan ng gobyerno noon. Pag natugunan mo yun, wala ka ng problema sa pag-angkat. Kasi pag ang supply mo marami, mura, bigas, makikinabangan lang. Hindi nga ba? Talagang dapat. Kung hindi, mawawala sila lahat dyan sa pwesto nila. Nasabi na natin, noon pa ang programa natin pabor sa penalty ng kamatayan sa mga heinous crimes. Talagang mahirap. Pero kung ikaw naman magsisipag at medyo malikain ka, hindi ka mahirapan. Kahit na totoong sa ngayon, sa ilalim ng ganitong bagong kalakaran sa politika, ay mahirap. Yun namang pila, talagang yun nilikayang para doon sa mga may sakit, magkakasakit. Tama yun, talagang dapat lang doon sa mga kakaroon ng sakit. Talagang yun, dapat nireserve mo yun. Yun naman sa pag-uutang meron tayo mga ahensya na yun naman ang mga trabaho nila, magpa-utang. Basta dagdagan dapat ang benefits. Kasi kung dinagdagan mo premium, sabihin, basta dami yung pera ng PhilHealth. Pag maraming pera ang PhilHealth, mas maraming may tutustos na benepisyo sa mga nangangailangan. Hindi na tayo nagtataka, di ba? Kontrolado sa panahon ni Presidente Duterte, batan siya. Di ba? Pero ngayon, lahat active lang sila pagbanat kay Presidente Duterte. Pagbanat sa gobyerno, wala na, tahimik, takot. Negosyo daw kasi. Tanggapin nila yung hamon ng dating Presidente Duterte. Ang imbestigahan nyo, yung mga pondong hawak ninyo. Hindi yung pondong hawak ng OVP na confidential funds. Yung inyo. Yes, sir. Ilang araw na lang bago ang Pasko. Ano po ang mensahe ni Attorney Sal sa sambayanang Pilipino? Tayo po'y magsaya kahit na mahirap ang panahon. Maraming naghihirap. Huwag nating kakalimutan na ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahalan, pagbabahagian, pagpapatawad. Pag hindi madala sa santong dasalan, sana hindi na tayo dumating na idadaan natin sa santong paspasan yung mga lumalabag sa ating saligang batas at pinahihirapan ng taong bayan.